So tuloy natin, pasensya na. Medyo naubusan ng space yung aking computer para mag-record. So ito yung magiging bagong theta or water surface ng ating tubig. So magkakaroon yan ng let's say maglagay tayo ng horizontal line. Gawin natin black. So ito yung angle theta nyo. Theta 2. So makakuha natin ng theta. So yung volume spilled nyan, ito yung volume na matatapon dyan. Itong part na to. Yan. Kailangan lang natin makuha yung height. Itong height dito. Ayan, itong height nyan. So hanggang saan bumaba yung tubig dyan. So i-solve natin. So h over 5. So ratio proportion pa rin, 6 over 9.81 is equal to 5 over h. Tama, no? Theta natin, h over 5 tapos a over g. So h over 5 pala. Sorry. So kung ganun, h over 5 equals 6 over 9.81. So yung value ng h natin, 6 times 5 divide 9.81. So yung sagot natin, 3.058. 3.058 yung height. Kung ganon, kailangan lang natin kunin ng area nito. So para makuha yung area nyan, area nitong triangle na malaki minus area nitong triangle na maliit. So let's say itong buong triangle area 1, yung maliit na triangle area 2. Area 2 to. Itong kabuuan niya area 1. Ayan. Para hindi kayo malito, yan siya. Ito yung area 1, ito yung area 2. Yung maliit na triangle. So gagawa tayong equation, area number 26 to. So number 26. Area total equals area 1 minus area 2. So area 1, alam naman natin to, di ba? 0.5 yung tinaas niya, 0.5 din yung binaba. So 1 meter lang to. Ayan. Tapos multiply na lang natin ang width. So area 1 base 5 times height 1 over 2. So mali. 5 times 3.058 over 2 minus 5 times 1 over 2. So yung area total natin is equal to answer times 5 divide 2 minus 5 over 2. So yung area total natin 5.145. So next na tayo. Ito pa rin pala, number 26. Nakuha na natin yung area. Yung area ng nawalang tubig. Multiply na lang natin yan ng width. So yung width niya, di ba 2 meters lang? So volume total, ay volume spilled is equal to area total multiply to width. Yung area total natin, 5.145
yung width niya, 2 meters. So, equal yan sa answer times 2. So, 10.291 10.291 cubic meter. So, wait lang. Di ba nakuha nating height 3 meters? Ibig sabihin, mas malaki siya. Mas malaki pa yan dito sa 2.5 meters sa total height. Ibig sabihin, atras pa siya. Hindi lang siya basta bumaba, umatras pa siya. So, ito yung case 1 natin. So, chinek natin kung hanggang dyan lang ba talaga. So, kung napansin nyo, 3.058 meters, mas malaki sa 2.5. Ibig sabihin, mali itong ginawa natin dito. Sobrahin natin to. Let's erase this. Tsaka to. So, ulitin natin yung pagsasolve. For case 1, chinek natin kung hanggang dito lang ba yung tubig. Pero, hindi siya hanggang dyan. Try natin ngayon yung case 2. Maglalagay tayo na bagong water surface dito. Ayan. Nandito na yung bagong water surface natin. So, ito na lang, ganyan. Ayan. So, ito pa rin yung theta. Gawin natin black. Ito yung theta. Ayan. So, tan theta equals for case 2. So, mas malaki ito sa, diba? 2.5. Therefore, x. For case 2 naman, ibig sabihin case 2 yung mag-govern. So, 6 over 9.81 equals yung height niya 2.5 over x. Let's denote this as x. Yan, denote natin yan sa x ha. Kung i-denote natin yan as x, opposite 2.5 over x. So, yung value ng x natin is 2.5 times 9.81. Divide natin ng 6. Yung sagot, 4.0875. 4.0875 meters. So, pasok siya sa 5 meters. Ibig sabihin, nag-govern ng case 2 natin. Ayan. Nag-govern ng case 2. Ibig sabihin, ganyan nangyari. Ngayon, nahanapin natin itong area ng nawala. Bali, ito yung area yung mawawala sa kanya. Ayan. So, para makuha yan, area ng trapezoid minus area ng triangle. So, 26 na tayo. Di ba alam na natin to? Nakuha na natin yung value ng x, which is 4.0875. Ngayon, ma-minus natin yung 5 dito. 5 minus answer. Ito yung value ng nung sumobra. 0.9125. 0.9125. Ito. 0.9125. Ito. Ayan. So, area, sabihin natin area total itong naka-shade. Area 1, yung buong trapezoid. Area 2, yung triangle.
So, area total equals area trapezoid minus area ng triangle. So, area total natin, sabihin na lang nating area remove. Yung area na remove is area ng buong trapezoid minus area ng triangle. So, area ng na-remove, yung area ng trapezoid, 5 meters plus 0.9125, 5 plus 0.9125 over 2 times height, 2.5. Minus yung area ng triangle natin, 5 times 1 over 2. 5 times 1 over 2. Yan. So, area na na-remove is equal to answer plus 5 times 2.5 minus 5 divide 2. So, yung area nang na-remove, 4.891 square meter. So, susunod natin, volume. Yung volume displaced, or volume spilled, I mean, equal yan sa area remove, multiply natin sa width. Yung area remove natin is 4.891 times yung width niya, 2. So, yung sagot natin dito, times lang natin ng 2. 9.78 cubic meter. So, yung sagot natin, letter C. Tama. So, ganun lang siya sinasolve yung moving vessel related problems. So, next. So, ito na 27. A woman with a glass of water having a height of 300 mm. So, yung basong hawak niya, 300 mm. Kasi ito yung woman. Ito yung woman. The-drawing ko lang. Ayan. Yan ang woman. Meron siyang hawak na baso. Ito. Merong hawak na baso yung babae. Having a height of 300 mm. So, yung laman na tubig, 0.3 meters. So, sobrang taas ng basong hawak niya. Halos malapit na magkalating metro. So, nasa loob siya ng elevator. Nasa loob yun ng elevator, yung babae. So, yung drawing ko lang. Ito yung elevator. Yung babae na yan, nasa loob ng elevator. Ayan. With an upward acceleration of 3 meter per second squared. So, bumibilis yung elevator. So, 3 meter per second squared. So, 3 meters per second squared yung upward acceleration niya. So, determine the pressure at the bottom of the glass. For example, ito yung baso. Ayan. Ito yung basong hawak ng babae. May laman yan.
may lamang tubig yung hawak niyang baso. Ayan. So, discuss ko lang yung principle behind the uh, moving vessel. So, yung height niyan, 0.3 meters. Yan. So, meron tatlong force na nag-act sa kanya. Yung una, yung weight ng tubig. So, let's say ito yung load. Hanap tayo ng ito. Yung nag-act na weight sa kanya. So weight equals mass over gravity. Tapos meron pang nag-act na centrifugal force or yung normal force, yung mass times acceleration. Let's say ito yung nag-act na force sa kanya. Ayan. So merong force na nag-act sa kanya, F equals ma. So meron pang force na nag-act sa ilalim ng baso. So pa-kontra sa kanya. Yan, kumukontra siya sa dalawang force. So, di ba meron tayong upward acceleration na 3 meter per second squared. Itong acceleration, ang dahilan, kaya nagkakaroon ng force. Force equals to mass times acceleration. So, yung upward force natin, dahil yan sa pressure na nasa ilalim ng tubig. So, di ba meron tayong stress equals force over area. So, yung, let's say F1 to, ito yung F2. Equals pressure sa ilalim ng tubig times or P times cross-sectional area. Ayan. So, kung iakat ko dito yung baso, yung kakalabasan ng cross-section niya, ito. Ito yung area ng ating baso. Let's say AB. Ayan. So, hindi binigay yung diameter nung baso natin. So, tinatanong dito, determine the pressure at the bottom of the glass. So, ito yung hinahanap, pressure. So, summation of forces, vertical equals 0. Ayan. Tapos, F1 or F2 equal yan sa F1 plus W. Di ba ganyan siya? Yung F2 natin, PA. Ito ang P yung hinahanap ng problem. Equal yan sa F1 mass times acceleration. So, lagay ko na lang 3. So, 3 times M or mass plus M over 9.81. Ayan. Pero meron tayong mass, di ba? Formula ng mass natin is density ng tubig or density times volume. Ayan, ganyan. Pero yung formula ng volume natin, di ba? Area times height. Area times height. So, let's say 0.3. 0.3 yung area times height. So, yung density ng tubig, so, di ba yung density ng tubig, 1,000? So, mangyayari dito, 1,000 times 0.3.
So, 300, 300A. Or M equals 300A. M is equal to 300A. So, substitute natin yung M dito sa equation natin. So, P times A is equal to 3 times 300A plus 300A over 9.81. So, i-cancel lang natin lahat ng A. Yan. So, ma-solve na natin yung P. P equals 3 times 300 plus 300 over 9.81. So, solve natin. 3 times 300 plus 300 over 9.81. Yung sagot, 930. So, mali pala tayo dito sa weight. Weight equals mass times gravity pala. So, sorry. Times ko lang ito ng gravity. Ito rin, times ko ng gravity. So, mass times gravity. Yan. So ito yung acceleration, diba? 3m tapos mass times gravity. Gawin ko na lang 9.81 m. 9.81 times m. So, pwede ring 3 plus 9.81 equals 9, 10, 11, 12.81 m. Yan. So, yung mass natin, di ba, density times volume. Pero yung volume natin, area times 0.3. 0.3 meter yung height. Ito yung area, ito yung height. So, area of the base times the height, yun ang volume ng tubig. So, mass is equal to, yung density ng tubig kasi di ba 1,000? Equals 1,000 times volume. 1,000 times 0.3 is 300. So, 300A. Tanggalin ko lang to. Ayan. So, yung mass natin 300A. P times A is equal to 12.81 times 300A. Yan. Maka-cancel yung A. Yung pressure natin is 12.81 times 300. Equal yan sa 12.81 times 300. 3843 Pascal. Yan. Yung pressure natin is 3843 Pascal or 3.84 kilo Pascal. Yung sagot natin, letter C. Kung ayaw nyo naman ng ganitong method, meron tayong direct formula. So, yung pressure natin, P is equal to unit weight times height, multiply natin sa 1 plus or minus A over G. Since yung A natin pataas, magiging plus na yon, hindi na siya minus. Equals 9.81 times 0.3. Multiply natin sa 1 plus 3 over 9.81. So, P is equal to 9.81 times 0.3. Multiply natin sa 1 plus 3 over 9.81. Yung sagot, 3.843 kPa.
So, same lang. Kasi yung formula na to, na-derive lang siya dito sa process na to. So, para di ka na mag-memorize, tandaan mo na lang to. Yung ginawa natin dito sa derivation. Mag-summation na forces vertical ka na lang. So, last problem na tayo. An open cylindrical vessel, 1.2 meters sa diameter and 2.1 meter in depth, is 2/3 full of water. So, i-drawing muna natin yung sinasabi niya. Ito. Ayan. So, yung vessel daw, 1.2 meter in diameter niya. Ibig sabihin ito yung 1.2 meter na diameter. Tapos, yung height niya, binigay din 2.1 meters. So, 2.1 meters yung height. Ito yun. Pagkatapos niyan, meron daw laman na 2/3. Yan. May laman tubig na 2/3. So, ito 2/3 ko lang yung 2.1. 2.1 times 2/3. Yung height ng tubig sa loob, 1.4 meters. Yan. So, yung space, yung air space, 2.1 minus 1.4, 0.7. 0.7 meters. Yan. Kung ganyan yan, ito 2.1 meters, ito 1.4. Yung tinatanong ng problem, determine how high is the paraboloid form of the water surface in meters. So, para makuha yung height ng paraboloid, mag-discuss na ako ng konting principle sa rotating vessel. Let's say, ayan. Sakto na ba? Yan. So, ganyan siya. So, kakat ko lang to, yung paraboloid na na-form. Tapos, i-place ko na to dun sa ating figure. Kaya naman, baba ko muna to saglit. Tapos, ilalagay na natin yung paraboloid natin. Ito. Yan. So, ganyan yung itsura ng magiging ano natin. Magiging paraboloid natin. Gawin natin kulay blue. So, tanggalin natin yung sumobra. So, for example, ganyan na magiging water surface niya. Ayan. Pag pinaikot natin, ng body, wait lang Ayan. Let's say ito yung centroid niya. Or axis of rotation. Yan. Lagay natin dito. Ito yung axis of rotation. So, mag-consider tayo ng isang body. Let's say itong point na to. Ayan.
So, pag pinaikot kasi natin ng isang body, nag-form siya ng circular motion. So, sa dynamics natin, let's say, kukunin ko yung portion na to, tapos papalakihin ko. Nawala. Kunin ko yung portion na to. So, ayan. Nakuha ko na yung portion, papalakihin ko siya. Let's say, ganyan siya. Yan yung body na na-form. Ulit nga. So, ito. So, ito yung body na na-form nung pinalaki ko. So, syempre, merong yang weight. Let's say, ito yung weight niya. Yan. So, ito yung weight. Tapos, meron yang centrifugal force dito. Dahil sa circular motion, nagka-create tayo ng centrifugal force. Tapos, ito yung tangent line. This one is the tangent line. Kung ganyan yan, siyempre meron tayong normal force dito. So, wala akong naka-inclined. Mano-mano ko na lang siya. Yan. Meron tayong normal force dyan na nag-a-act. Meron tayong normal force dyan na nag-a-act. Yan. Ito yung normal force. Ito yung centrifugal force. Ito naman yung weight ng body. So, centrifugal force natin equal yan sa mass times acceleration. Ito, mass times gravity. Ito yung normal force. Pero yung centrifugal force natin sa mass equals to weight over g. Yung centripetal acceleration naman natin, let's say, denote natin to as x. Ito yung r. Ayan, ito yung r. Denote ko siya as x, yung point from center. So, yung force dito, yung centrifugal acceleration niya, equals w squared times x. So, ganyan yung pagkuha ng force. Wherein, yung w, yun yung angular velocity. W is the angular velocity ng ating pag-rotate ng ating body. So, ganyan siya nag-a-act. Ito yung centrifugal force. So, yung centrifugal force natin equals W over G times weight to, weight. Iba siya dito sa angular velocity W squared x. Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng force triangle. So, triangle. Yan, ganyan yung kinalabasan. So, ito yung normal force. This one is the normal force. Ito yung weight, mg. Ito naman yung ito yung centrifugal force na W over G W squared over X. W squared X. Yan. So, ito yung theta natin. Wait lang. So, tama. Nandito yung theta.
So, tan theta equals centrifugal force over weight. Yan, so ganyan siya. Kasi ito yung theta natin. Kung ipaproject mo dito yung W, ito na magiging theta. So, kaya dyan napunta yung theta. By similar triangle. So, equal yan sa yung CF W over G. Multiply natin sa W squared over X. Yung isa naman, yung weight, M over G. Yan. So, gawin na lang natin tong weight para makancel yung dalawang weight. Yan. So, i-cancel natin tong dalawang weight. So, may tira dyan, tan theta, tan theta, equal yan sa W squared X over G. So, yung tan theta natin, di ba, opposite over adjacent or y over x. Di ba ganyan sa trigo natin? So, kung ganyan yan, di ba y over x equals slope? So, yung slope natin, kung slope yan, so dy over dx is equal to tan theta equal yan sa W squared x over G. So, lilipat dun yung x, yung dx. So, dy is equal to W squared x over G dx. So, kung in-integrate natin to, yan, from 0 to y, ito naman from 0 to x. Ayan. Ang kakalabasan nito, y is equal to, lalabas yung constant, W squared over G. Multiply natin sa x over 2. So, equal yan sa W squared x over 2G. Pwede rin ito maging R, W squared R over 2G. Ayan. Kung ganyan yan, yung height ng paraboloid natin. So, balik tayo sa problem. Number 28. So, 28, height equals W squared R over 2G. Meron daw siyang angular speed na 90 revolutions per minute. So, kailangan muna natin i-convert yung 90 rev per minute sa radians per second. So, 1 revolution is 2 pi radians. Diba tama? Yung pi 180 degrees, yung 2 pi 360 degrees, isang revolution. So, sa loob ng isang minuto, merong 60 seconds. So, equal yan sa 90 times 2 pi. Yan, divide 60. So, 3 pi. So, lagay natin dito 3 pi squared times radius. Kalahati ng 1.2 is 0.6. Yan, 0.6 yung radius niya. Over 2 times 9.81. So, i-move ko lang ito Wait lang. Dun pala sa kabila. 0.6
over 2 times 9.81. Equal yan sa answer squared times 0.6 divide 2 times 9.81. Yung sagot, 2.716 meters. Yan. So, yung derivation pala natin dito, no? So, 2. Naka-squared yan dapat. Double squared x squared or double squared r squared over 2g. So, kailangan natin i-squared to. So, try natin. So, 3 pi squared times 0.6 squared divide 2 times 9.81. Yung sagot, 1.63 meters. Yan. 1.63 meters. Letter A. Determine the amount of water in liters that will be spilled out. So, ilan yung amount ng tubig na matatapon? So, para malaman, volume ng paraboloid minus volume ng air. Yun yung natapon. Bakit? Imagine nyo na lang. Ito yung original na shape ng hangin. Yan. Tapos, lumaki yung hangin. Naging ganyan. Naging ganyan ang shape ng hangin. Yan. Yan na yung shape ng hangin. So, itong buong to, itong paraboloid, itong cylinder, paraboloid minus cylinder. Para minus cylinder, yun yung volume na natapon. Kasi, kung kakonsider natin yung part na to, ito yung part na natapon. Or hanggang dito. Yan. So, ito yung part na natapon. Kasama to. Yan. Yan yung part na natapon. Kaya, paraboloid minus cylinder equals volume spilled. Yan. So, kailangan natin makuha yung volume ng paraboloid minus volume ng cylinder. Yun na yung volume spilled. Sa volume ng paraboloid, ilan? So, para makuha yung volume ng paraboloid, let's consider itong imaginary cylinder na to. So, kalahati niyan, kalahati nito is area ng paraboloid. So, alam naman natin yung area ng cylinder, yung volume ng cylinder, di ba? So, 29 V spilled is equal to volume ng paraboloid pi 0.6 squared. Yun ang area ng cylinder na to. Times yung height. Yung height na nakuha natin kanina, 1.63 over 2. Ma-minus natin yan sa volume ng cylinder sa original position. So, 0.7. So, pi times 0.6 squared times 0.7. Yan. So, pwede natin i-factor out to, diba? Yung pi times 0.6 squared. Pi times 0.6 squared. Multiply natin yan sa 1.63 minus 0.7
1.63 over 2 minus 0.7. Yan. So, yung volume na matatapon dyan is equal to pi times 0.6 squared. Multiply natin sa 1.63 over 2 minus 0.7 is equal to 0.13 cubic meter so multiply natin to ng 1,000 para maging liters. So equal yan sa answer times 1,000 is 130.06 liters. Yung sagot, letter C. So what should have been the least height of the vessel in meter so that walang tubig na matatapon? So ano dapat yung height ng vessel para walang matapon na tubig? So para makuha yung height, so 29 to. Sa number 30, yung least height para walang matapon na tubig. So, issue pa rin natin yung same level, 1.4. Tapos, i-add natin yung kalahati nung paraboloid, yung height ng paraboloid. So, least height equals 1.4 plus kalahati nung sagot natin dito sa number 28, 1.63 over 2. Yung sagot, 1.4 plus 1.63 over 2. Yung sagot is 2.215 meters. So, tapos na yung sagot, letter B. So, tapos na yung ating third session ng Geotechnical Engineering and Hydraulics. So, dito nung tatapos yung part ko sa pre-board sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. So, stay tuned sa aking next topic sa Structural Engineering and Construction. So, isa lang yung ituturo ko doon, yung strength of materials. So, thank you and God bless.